Alright, magandang umaga na ho sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So balik na naman tayo dito kay Attorney Rowena Guanzon. Talagang swak na swak ho talaga ang sinasabi dito ni Sir Cristan. Di ba? Sa hindi pa po nakapag-follow ng page or YouTube channel ni Sir Cristan, ayan po, nababasa nyo, Cristan, maging ang sa kanyang YouTube, Cristan din. So, paki-follow at paki-subscribe. Lahat ng mga pinipicture ko dito, sinasabi ko rin na i-follow at i-subscribe ang kanilang mga platform. Diba? Dahil deserve nilang masuportahan dahil sa husay at galing nila. Diba? Alam naman po natin na talagang nabibisto na ang totoong kulay nito ni Rowena Guanzon. Kahit sabihin niya pa na hindi siya DDS, kakamping daw siya. Tika muna. Ano ang mga sign? Bakit masabi natin sila na DDS? Eto na ho, ang pagdebunk ni Sir Cristan. Panoorin at pakinggan ho natin. Credit or courtesy po sa video nyo, sir. Please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much, Sir Cristan. Paano malalaman kung isang tao ay kakamping o kaya DDS? Kasi may mga ilan tayong mga personalities on social media na kiniklaim nila kakamping daw sila pero may iba naman nagsasabi na DDS daw sila or Duterte diehard supporter. So tignan nga natin yung kaso ni Attorney Rowena Guanzon at tignan natin kung kakamping ba siya talaga o kaya DDS talaga to. Kasi dinedeklara niya ay kakamping siya. Pero tignan natin yung mga kilos siya, tignan natin kung ito ba ang kilos ng isang kakamping o kaya mas bagay ito sa isang DDS. Ngayon, nag-viral si Rowena Guanzon recently dahil sa mga kanyang outbursts in public. Dahil doon, binabanatan din niya ngayon yung mga iba't ibang mga political commentators tulad ni Ronald Llamas dahil parang they're making fun of her daw. Okay, so sabi ni Rowena Guanzon, ang ayoko dito, they're taking advantage kasi nililabel nila akong DDS. Kaya binabanatan nila ako kasi takot sila na magsenador ako. Llamas, mas bagay naman ako magsenador kaysa sa'yo. Maawa ka naman sa Pilipinas kung ikaw ang magsenador. Doon ka sa lineup ni Risa Hontiveros, pareho kayong mga komunista dyan. Kasalanan ko ba kung pinanganak ako na hindi ako mahirap? Kaya hindi ako nagkomunista. Ang problema sa'yo, gusto nyo komunista. Hindi ako bagay dyan, sosyalista ako. Ayan, yan nag-statement ni Rowena Guanzon. Ngayon, para sa akin ganito lang yun. Ano ba ang trait ng mga DDS? At sa mga viewers natin mga DDS, sabihin nyo sa akin kung tama ba ito o mali. And I'm sure mako-confirm naman nyo ito. Ang typical na DDS ay yung palamura. Mahilig magmura. Ang daming pagmumurang ginagawa on social media. Yan ang typical na DDS, number 1. Number 2, mahilig mang-insulto at mahilig gumawa ng mga ad hominem na argumento. Ibig sabihin yung argumento nila ay pang-iinsulto at wala namang kinalaman dun sa argumento na pinag-uusapan. Sunod pa, ang isang hilig gawin ng mga DDS ay mag-red tagging. Ang ibig sabihin nun ay kung kalabang ka ng mga Duterte o tingin nila anti-Duterte ka, komunista ka na agad. So yun ang typical trait ng isang DDS. Sa mga Duterte supporters, tama ba mali? Generally speaking, hindi naman lahat ng DDS ganyan, pero generally speaking, yan ang typical trait ng DDS. May mga outliers yan. Pati din sa mga kakamping, may mga outliers din naman yan. Pero generally, pag yung lahat ng mga traits niyan, nakikita mo sa isang tao, malamang DDS yan. Okay, so tignan nga natin si Rowena Guanzon kung kakamping ba to o DDS. Una-una, ni-red tag niya sina Ronald Llamas at si Risa Hontiveros. Tinawag niyang komunista to mga to. Yan, red tagging yan. So, ibig sabihin nun, number 1, meron siya yung typical na sakit ng isang DDS na nagre-red tag. Pangalawa naman, si Rowena Guanzon, pag tinignan mo ang kanyang social media, tignan natin yung niya, ex niya ngayon lumalabas dito na si Rowena Guanzon ay mahilig pala magmura. Ayon, sabi niya dito, sa mga nagka-cancel daw sa kanya, as to you cancel culture trippers, go F yourself. I have long passed that and you cannot stop me. I have 530 million views on FB. Try to catch up. Tapos sinabi din niya kay Attorney Jesus Falsis,
To Falsis Paltik, my ancestors were very civilized compared to yours starting in the 1800s. A History of Negros by Father Martinez. My grandmother was Chinese. Interna in Sagrado Corazon de Jesus. You are not the epitome of civilized. You effing cloud chaser. Ayan si Rowena Guanzon. So, meron na siyang dalawang traits na nakikita natin na typical sa isang DDS. Tapos, mahilig din siya mang-insulto. I mean, nakita mo na nga, ininsulto niya si Falsis, ininsulto niya yung mga iba't ibang mga tao. At pag tinignan mo yung social media niya, proud siya na magaling siya mang-insulto ng tao at na mahilig siya mang-insulto ng tao. Tapos may isa pang trait ang mga DDS generally. They're unhinged. Yung pag magwala sila, yung parang hindi nila mapigil yung mga emosyon nila. At pag tinignan mo si Rowena Guanzon, nagulat ako dito sa kanyang ex na account dahil dito sa isang araw, naggumawa siya sa isang araw, within 24 hours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, ang dami. Tuloy-tuloy ito. Mga posts just dedicated to Ronald Llamas. Kaya pag makakita ka ng ganitong klaseng ugali, malamang DDS talaga to. Pero siguro pinapalabas niya, kakamping siya para makuha niya yung mga boto ng kakamping kasi nga tatakbo siya senador. Pero ang katotohanan, yung puso niya, pusong DDS siya talaga. Yan ang katotohanan dito. Tapos, para sa akin, bottom line, as they always say, if it walks like a duck, if it quacks like a duck, it must be a duck. And in this case, Rowena Guanzon walks like a DDS, talks like a DDS, she must be a DDS. Kayo, nasingin nyo, DDS kaya itong si Guanzon o kaya totoong kakamping lang pero outlier lang siya. Yung kakaibang kakamping na mahilig magmura, mahilig mag-red tag, at mahilig mag-insulto ng tao. At hindi lang yon. Ngayon lang ako nakakita ng isang kakamping na making fun of Risa Hontiveros. I'll let you be the judge. At pag nagugustuhan mo ang mga ganitong klaseng content sa Facebook, please consider becoming a subscriber as well. Malaking tulong yan para sa advokasya, para magbigay linaw sa mga bagay sa mundo ng politika. Salamat sa inyo lahat. Ito si Kristan. Magkita tayo muli. Yun na ho, mga ka-action, mga kakamping. Tanggap nyo ba mga DDS? Tanggapin nyo na, yan naman talagang katotohanan eh. 'Di ba? Yan naman talaga, ito yung mga ugali sa ilan sa mga supporters ng mga DDS. Ano? Ito mga mahilig mag-comment sa mga video ko dito sa mga sa mga DDS. Ito yung mga naratibo nila. Kapag wala silang alam sa topic, kung ano-ano ang ano-ano ang sasabihin. Madalas nababasa ko diyan, adik daw ako, bangag daw ako, tukmul daw ako, kupal daw ako. Yan yung mga naratibo nila. Pero may ilan din sa mga DDS na mini-message ka talaga sa Messenger. May 3 DDS na panay message sa akin na panay message. Akala nyo mga artista. Hindi kayo mga artista, mga dudong. Para pag-aksayan ko ng panahon para replyan kayo sa mga walang kwentang mga messages nyo. Alam nyo ba ang mga mini-message nila? Jesus, ano daw ako, tukmul daw ako, pangit daw ako, naka-line up daw ako kay Mr. President Bongbong Marcos. Ay talagang G na G sila. Tapos kung isin mo, tapos sasabihin nila, bakit hindi ka nagre-reply? Parang galit. Di ba? Alam nyo mga DDS, hindi nyo na kami masisi na mga kakamping kung bakit sinusuportahan namin si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi si Pangulong Bongbong Marcos may action. Gaya ng kontrobersyal na mga corruption, inaksyonan niya. Katulad ng mga itong anti-dynasty bill, inaksyonan niya. Marami pang iba. Kaya napapahanga kami kay Mr. President Bongbong Marcos. Kaya, mas gusto pa namin na manatili si Mr. President Bongbong Marcos sa kanyang termino hanggang sa 2028 kaysa mapalitan. Kayo nga mga ugali nyo, akala nyo kung sino na kayo. Pare-pareho lang naman tayo tao Ang lamang lang natin sa isa't isa, siguro mayayaman kayo. Kami, mahirap lamang. Diba? Pero, kahit kami ay mahirap lamang, malinis naman ang konsensya namin. Diba? Yan ho, mga ka-action, mga kakamping, share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po, ang inyong likod, si The Action Man. Have a good day, everyone!